Pwede ba talaga na ang isang Pilipino ay pumunta dito sa Germany at magtrabaho? Mga kaibigan, yan ang pag-uusapan natin dahil meron pong nag-comment sa isang vlog po natin na kung saan pinag-usapan po natin yung mga problema ng isang Pilipino kapag walang papel dito sa Germany, no? At ito po yung tanong niya, mga kaibigan. So yung tanong niya po ay syempre sasagutin natin, no? So sabi niya, kung po pwedeng makupunta dito sa Germany at kung ano yung ginawa ko, kung may kung direct hiring yung ginawa sa akin o kaya may agency ako, no? So mga kaibigan, mamaya ko po sasagutin yung tungkol po sa akin. Diretsa na po nating sasagutin kung po pwedeng pumunta rito ang isang Pilipino at magtrabaho. Opo, mga kaibigan, no? At dito po nakasulat, mga kaibigan, na bilang isang Pilipino ay pwedeng pumunta ka rito dito sa Germany at magtrabaho, no? Ang gagawin mo lang, mga kaibigan, ay pumunta po tayo sa German Embassy kung saan po tayo naroroon. Halimbawa, sa Pilipinas ay syempre sa German Embassy doon sa Pilipinas. Kung nasa ibang bansa naman tayo ay mag-inquire tayo doon sa German Embassy. Pwede po, no, na tayo ay mag-apply, no? At yun, syempre, ang kinakailangan lang, yung nakasulat po rito ay dapat may job offering. At saka, dapat may mga profession tayo na kinikilala ng Germany, no? So, yun po, nakasulat dito. Tapos, meron pang isang paraan, mga kaibigan. Pwede po tayong pumunta at mag-apply sa German Embassy, no? Para mabigyan tayo ng para bang working visa, pero as a kumbaga applicant. Oo. Yun po. Mabibigyan po tayo ng 6 months visa, no? At syempre maganda rin kung halimbawa may mga profession po tayo na kinikilala ng Germany, no? So ang isa sa talagang kilalang profesyon at meron na rin akong isang dito kilala na nandito at yung trabaho niya ay nasa IT siya, computer. At hindi ko alam kung may binago sila, mga kaibigan, dahil noon, siguro mga 2 or 3 years ago, noong parang nag-inquire ako, may tinignan ako doon, kung ano yung mga profession na po pwedeng i-apply mo dito ay yun lang po, IT, no? Yung nursing, yung mga ibang profession po ay po pwede nilang kilalanin dito pero may proseso. No, meron din akong kilala na matagal siyang nagtrabaho bilang isang nurse doon sa Middle East. Oo. At saka ano siya ano yung sinabi niyang trabaho niya? Head nurse siya. Head nurse siya ng napakatagal na panahon. At yun, sinubukan nilang pumunta doon sa Anerkennungsstelle, no? Para kilalanin yung kanyang profession at I think nakilala naman. Pero may proseso at hindi po madali. So kilala siya dito na bilang nurse, no? At yung iba naman na nurse, hindi ko rin alam kung automatic nakikilalanin kang nursing. Hindi ko alam yung mga patakaran. Pero yun po. So pwede po, mga kaibigan. Ngayon naman sasagutin ko po kung yung nangyari sa akin, no? Short history lang, no? Sa akin po, mga kaibigan, noong pumunta po ako rito bilang isang turista, no?
At yung purpose ko po ay marriage. No. Kami ni Mrs. po ay matagal na pong mag-boyfriend at mag-girlfriend noong linigawan niya ako, mga kaibigan, no. Grabe, kakapal mo talaga, Jeff. Talagang makapal talaga ako. Kailangan kong sabihin to basta patungkol dyan, talagang si Mrs. ang nanligaw sa akin. No. Grabe, ang kapal mo, Jeb. At wala talaga akong balak na pumunta rito, mga kaibigan. Ang gusto ko lang, makasama ko yung pamilya ko. So, yun, nag-usap kami ni Mrs. at yun, napagdesisyonan namin na ako na lang pupunta rito. Kasi yung first choice, uuwi sila sa Pilipinas at doon kami mamumuhay. Pero yun, sabi namin, subukan natin dito. Kasi ang dahilan naman doon ay mas maraming opportunity dito. Hindi lang po para sa amin, kundi para rin sa aming magiging mga anak. So yun, yung choice po namin. Dito kami maninirahan at mamumuhay. So yun, sinubukan namin at okay naman ang nangyari. No? So, yun, noong 3 months, kailangan, kasi nabigyan ako ng 3 months visa, na tourist visa. Kailangan within that 3 months, mga kaibigan, ako ay, yun, pakakasalan ni Mrs. Magkakasal kami. So after 2 months, yun, ikinasal kami rito at nabigyan ako ng temporary permit para manirahan dito. No? Tapos, yun, nag-aral ako. At habang nag-aaral ako, lumipas yung mga taon at syempre ako ay nabigyan ng permanent residency, no? Pagkatapos nun, pagkatapos akong mabigyan ng permanent residency, nag-citizen ako, citizenship, no? Siguro yan ang next na iko-content po natin para mabigyan din po kayo ng idea kung paano ko nakuha yung citizenship. Kasi matagal akong naghintay, marami akong mga ginawa hanggang makuha ko yung citizenship ko. So, yung agency, wala po akong agency, yung direct hiring hindi rin po, kasi ako mismo po ang naghanap ng trabaho rito. Nagpatulong po ako sa mga kinauukulan upang matulungan po ako na magtrabaho at saka makapag-aral. Diba? So, hindi po ako pumunta rito at ibinigay sa akin yung gusto ko. Hindi. No? Ako mismo ang gagalaw. Nandyan lang sila para tutulungan ka. Kung titignan nilang talagang desidido ka at titignan na nila na talagang gusto mo talagang ma-improve yung buhay mo, tutulungan ka talaga. Eh kung pupunta ka rito at pakaang-kaang ka, patamad-tamad ka, walang mangyayari sa'yo. No? Oo. Siguro nakita nila na talagang ako, kasi noong pumunta ako rito, inuulit ko mga kaibigan, yung unang trabaho rito ay yung talagang pinakamababang sahod sa buong balat ng Germany. Oo, yung 1 euro per hour. No? Ako wala akong dun. Gusto ko lang unang-una sa lahat, matutunan yung German, at kung paano ko gagawin naman yun, ay siyempre makikihalubilo ako sa kumbaga mga tao, no? At makipag-socialize, makipagkilala, makipagkaibigan. Kasi ang hirap, mga kaibigan, pag hindi ka marunong mag-German at German yung kausap mo at German lang ang salita at siya pa yung boss mo, ang hirap mong maintindihan siya. Tapos ang hirap mo rin tanungin siya kung ganun ba yung gusto niyang mangyari or yung ipagawa. 'Di ba? Mahirap yung ganun, yung para bang nagsa-sign language kayo na ay siyempre ang resulta nun ay pwedeng iba yung gagawin ko at yun nga ang nangyari. Marami akong mga pagkakamali at siyempre at least naman yung boss ko ay naiintindihan naman niya. Oo. Pero pag paulit-ulit ay syempre magagalit yan. Oo. Kaya lagi akong napapagalitan noon.
yan mga kaibigan, sana naintindihan nyo ang aking hindi maliwanag na paliwanag. Kapag hindi po, tanong po tayo sa comment section. Ipapaliwanag ko ulit kung malabo po yung aking paliwanag. Hindi po kasi ako magaling magpaliwanag mga kaibigan, no? So yan mga kaibigan, pwede tayong pumunta dito. Ang alam ko bago to kasi noon mahirap makapasok dito sa Germany. Pero noon, yun nga, research ko pa yung pinakita kong itong sulat na to. Oo, na pwede na pala. So medyo nag-research ako kanina at nakita ko to. Kasi hindi ako sigurado Ang alam ko kasi noon, mga 10 years ago, mahirap yung mag-apply ka ng working visa. Oo. At bago ako magpaalam mga kaibigan, ang pinakamadali na pupunta ka rito ay yung makikipag-asawa ka ba or yung yung kasal. Oo. Pero hindi rin siya ganoon kadali ha. Kasi meron ring mag-asawa yung isa Pilipino, German, yung isa. Yung Pilipino, may anak na sila ha. May anak na sila. Yung Pilipino hindi nakapunta rito, na deny. Hindi ko alam kung anong dahilan. So hindi rin madali, no? Kahit na mag-asawa at may anak na sila, pwede ka ring ma-deny. 'Di ba? So yung kadahilanan hindi ko alam, basta na-deny siya, hindi siya nakapasok. So ayun mga kaibigan, pwede. Kaya kung gusto nyo, mag-inquire kayo doon sa German Embassy, no? At ang ipapayo ko lang sa inyo, mas maganda kung doon sa German Embassy. Pwede rin sa agency. Pero ako, yun nga, dahil sa mga nangyayari na kalokohan ng mga ibang agency, hindi lahat mga kaibigan, wala akong tiwala dyan. So para sa akin, mas maganda kung mag-inquire kayo doon sa German Embassy. Oo. Makakatipid pa kayo mga kaibigan. So wala na kayong babayarang mga processing fee kagaya ng mga kinukuha sa inyo ng agency. Pero inuulit ko mga kaibigan, hindi po lahat ng agency ay manloloko. Pero kung para sa akin, mismo na pupunta kayo doon sa German Embassy, unang-una, makikita nila na talagang gusto ninyo. Makikita nila na talagang desidido kayo, gusto nyong pumunta rito at baguhin ang buhay ninyo. No? Kasi nangangailangan rin sila dito ng mga tao. Oo. Na gustong magtrabaho at mamuhay ng mapayapa. No? Yun. So, yun. Subukan nyo at doon sa German Embassy, kayo na mismong maglakad ng papeles ninyo. Ang ginawa ko noon, medyo nahirapan din ako kasi 1.5 year. Pabalik-balik ako sa German Embassy kasi kailangan nila ng ganito. Alam nyo naman sa atin sa papeles, sa atin yung mga papeles, yung mga dokumento na kailangan proseso ko rin. Pupunta ako sa NFA, pupunta ako sa mga agencies ng gobyerno sa Pilipinas. Basta't pumunta lang kayo at mag-inquire o kaya pumunta kayo sa website nila at mag-inquire kayo kung ano po yung mga dapat nating gawin. So, doon lang muna tayo. Tapos kung talagang may agency kayo na pinagkakatiwalaan, edi why not? Pero mag-ingat, laging mag-ingat. Magandang araw po sa ating lahat.